Hi, Tita Joy. How did you get to Dubai? Magandang araw sa iyo, pamangkin. At ngayon ay i-share ko sa iyo kung paano nga ba ako nakapunta dito sa Dubai. Hi, Tita Joy here, ang inyong nagmamagandang auntie na nakatira ngayon sa Dubai. At welcome sa aking vlog. Gusto mo bang pumunta ng bansang Dubai para magtrabaho? Para mag-tour? O bisitahin ng kapamilya mo? Edi wow, charot. Bago ka sa channel ko, baka naman click mo na yung subscribe button dyan at yung notification bell para naman notified ka sa mga bagong videos na ipopost ko dito. Ayan. Currently, nagtatrabaho ako dito ngayon sa Dubai for about 9 months now. So, tama ba? Oo. Mga October ako pumunta dito last year, 2022. Ay, iba't ibang klase ng visa para makapunta dito sa Dubai. Pero gusto kong bigyan ng pansin yung tatlong most commonly used visas na ginagamit pag pupunta ka dito sa Dubai. So, of course, first ay working visa. Pangalawa, tourist visa. At pangatlo naman ay ang visit visa. In my case, ang ginamit ko ay tourist visa. Ayan. So, ano-ano nga ba yung mga visas na to? Actually, madali lang naman hanapin yung mga yung mga description ng visa na to. Ilalagay ko yung website ng Dubai. Link ilalagay ko yung link sa baba para for more information. So, working visa, ano nga ba yun? From the word itself, work, makukuha mo to through agencies. Kapag gusto mo mag-apply dito sa Dubai, maghanap ka lang ng mga legit agencies dyan sa Pilipinas para matulungan ka nilang mag-apply dito sa Dubai. Ayan, in fact, wala akong alam ng mga agency, pero do your talent in searching. Total naman, Facebook ka ng Facebook dyan. Bakit hindi ka na lang mag-search, no? Ayan, maraming mga groups in Facebook na pwede mong salihan para malaman mo, mas marami ka pang malaman tungkol sa pagpunta dito sa Dubai. Anyway, yun nga lang, of course, yung mga working visa na to, mas magastos kung tutuusin at mas matagal talaga yung waiting period. Tapos, depende, meron yung mga mabibilis, meron din naman yung matagal. Meron ako mga kakilala in a span of 2-3 months nakalipad na sila dito sa Dubai through the help of those agencies. Meron din naman ako mga kakilala na sinasabi after 6 months, after 1 year pa bago sila nakalipad dito sa Dubai. Ayan. Tapos be careful din sa mga agency na kukontakin nyo. Napakaraming mga scam nowadays, sobra. Kaya always do background check. I-check mo yung POEA. As much as possible, email mo sila or check mo yung website nila para makita mo kung legit ba talaga yung agency na pag-a-applyan mo. Ayan. Tapos, hindi ko na masyadong itatakal lahat kasi lahat naman makikita nyo sa website. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo yung aking naging journey dito sa Dubai. Ayan. For the vlog content. Shut up. Tapos, yung, in my case naman, tourist visa yung kinuha ko. Actually, the word is cross-country. Ayan, pinagbabawal po yan dito sa Dubai. Technically, hindi naman talaga ina-advise ang pagko-cross country, no? Pero, okay, tourist visa. Tourist visa kasi yung kinuha ko dahil ayokong gumasto sa mga agency or medyo natatakot ako kasi baka ma-scam lang ako, ganyan. So, nagbaka sakali ako na, ayun, baka naman mag-work sa akin yung tourist visa. So, ang ginawa ko, pumunta muna ako ng Thailand. Nag-travel muna ako doon for like almost 2 weeks siguro. Tapos habang nandoon ako sa Thailand, tsaka ko naman inantay yung visa ko dito sa Dubai. By the way, wala palang visa kapag pupunta ka ng Thailand. Yan yung mga malalapit na bansa sa atin. Tsaka mura lang yung gagastusin mo kapag doon ka pupunta. Yan yung mga Vietnam, Thailand, Cambodia, Laos, yung mga ganyang bansa. So in my case, yun yung pinili ko kasi may kakilala ako doon. May childhood friend ako doon. Shout out sa'yo, my best friend, Elizabeth Peñaranda. Tapos, ayan, so tinulungan niya ako doon. Sobrang ginaid niya talaga ako sa pagpunta ko sa Thailand. At the same time, ay na-travel ko rin ang Thailand kahit na walang pera ang tita niyo.
Nagmaganda lang talaga ako doon. Ayan. Next time, ikakwento ko sa inyo yung journey ko dun sa Dubai, sa Thailand. Ayan. Next time na lang. Char! Ayan. Tapos, habang nandoon naman ako sa Thailand, tsaka ko inantay yung visa ko dito sa Dubai. Ayan, yung, ay, naku, ang swerte ko talaga sa mga kaibigan. Kasi nandito rin naman yung isa sa mga, mabuti kong kaibigan, ang aking best buddy, ang aking best friend na si Eliza de Guzman. Shout out ulit sa mga friend! Tinulungan niya ako, siya yung nag-process ng visa ko, siya yung nag-apply doon sa tour agency. Sasabihin ko sa inyo, maglalagay ako ng link dito, hindi to paid, sikat to. Ayan, ilalagay ko yung link ng tour agency na pinag-apply ng kaibigan ko at nag-process ng aking tourist visa. Nung nandoon ako sa Thailand, doon ko na inantay yung visa ko. Kasi nga, kapag nasa Pilipinas ka, tapos pinrocess na nila yung visa mo, syempre may tendency, diba, na baka ma-check nila na magta-Thailand lang pala to para, alam mo yon, para pumunta at magtrabaho sa Dubai. Kasi, hello, alam ng immigration ng mga kalakaran nating mga Pinoy. Oo, yun. So, para lang makapag-ingat, nung minention ko na nung sinabi ko na sa kaibigan ko, nung in-inform ko na yung kaibigan ko na nasa Thailand na ako, tsaka niya palang pinrocess yung visa ko. Madali lang naman mag-process ng visa. Yun nga, mga 5 araw hanggang 1 linggo siguro yung aantayin bago ma-release yung visa mo. At ginastos ko, pag-usapan natin yung mga ginastos ko sa susunod na vlog natin kasi maiksi lang tong ating content for today's video. At pangatlong visa naman ay ang visit visa. From the word itself, visit. May bibisitahin ka dito. O malamang sa malamang, meron kang kakilala dito. Maaaring kapamilya mo yan, asawa mo yan, anak mo, whoever, or pwede rin namang kaibigan mo. So yan, sila yung magi-sponsor sa'yo. Kukuha ka ng visa na to kasi ipapalabas mo na, bibisitahin mo sila. Oo, tapos magtutour ka dito. Yung ibang tao, ang nirarason nila ay maaaring birthday celebration ng kanilang kapamilya o kaibigan, and they plan to tour nga sa Dubai. At of course, yung mga tao kukuha ng visit visa, may mga requirements or may mga kailangang may mga requirements na may mga requirements doon sa mga taong bibisitahin mo. Ang alam ko ngayon, kailangan parang nasa 10,000 yung bracket ng salary nila para mas sponsoran ka nila. Pero in some cases, hindi naman. As long as kamag-anak mo, direct family member, anak, asawa, ganyan. Yun lang naman. So, ayun nga yung mga tatlong most commonly used visas na ginagamit o kinukuha natin kapag pupunta tayo sa Dubai. Again, we have working visa, tourist visa, at visit visa. Sa susunod, pag-usapan natin yung tourist visa, kung paano ko ba na-acquire ito, ano nga ba yung mga ginawa ko, at syempre magkano yung mga ginastos ko. At kung may mga tanong ka, comment down below, tanungin mo ko, baka alam ko yung sagot at isi-share ko sa'yo. Kapag hindi ko naman alam yung sagot, isi-search natin para lang masagot yan. Diba? Ganon. Shout out. Tapos, ano pa ba? Yun lang naman, guys. Gusto kong i-share yung journey ko dito sa Dubai, kung ano ba yung mga ginagawa ko dito, ano ba yung trabaho ko, magkano ba yung sinasahod ng mga OFW dito, yung mga ganong topic ba, pag-usapan natin yung mga yun. Kasi, wala lang, naisip ko lang, since wala naman ako masyadong ibang ginagawa, work bahay lang, scroll lang ako ng scroll dyan. Might as well, i-share ko na lang din sa inyo yung journey ko dito. Diba? Kung interesado ka, pero kung hindi naman, okay lang din. Ba't di mo na lang i-share sa iba na nangangailangan ng mga ganitong klase ng information. Ayan. Okay, yun lang, mga pamangkin ng tita nyo ay magtatrabaho na. Actually, sobrang aga dito ngayon, mga alas 7. Ginagawa ko tong vlog na to kasi wala yung mga roommates ko. Hindi ako nahihiya kasi mag-isa ko lang. Ayan. Yun lang naman. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Bye, pamangkin! Ingat! At ayun na nga, pamangkin, lumabas na ako ng bahay. Papunta na ako ng work.
Ayan. O baka iniisip mo naka-sleeveless ako bawal dito sa Dubai. Di naman. Naging open na nga sila dito sa Dubai. Sabi nila noon di daw pwede yung mga ganitong mga naka-sleeveless, naka-short, ganyan. Tsaka meron naman akong blazer at scarf dun sa office. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano ako pumupunta ng trabaho. Tara! Ayan, nakalabas na ako ng building. Ito yung flat namin. Tapos, dito lang sa tapat yung bus station. Ayan, sasakay tayo sa 13A. Tayo natin yung bus.